Banggaan mga sangkay ng bansang Amerika at China lalo pong tumindi. At ating pong pag-usapan ngayon mga sangkay dahil nga po lumalalim po itong sigalot nila. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? So pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Eto na nga. Diretso po tayo kasi itong bansang Amerika at China ngayon, nagpapatuloy po ang tinatawag na trade war. So lumalalim ng lumalalim mga sangkay. At ngayon, lalong inaasar ng China ang bansang Amerika. Pero, nagpataw palalo mga sangkay ng mabigat na parusa ang Amerika sa China. Tingnan po natin kung ano ang mangyayari dyan mga sangkay. Anyway, before we start, ayan, tayo po ay 1.47 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, ito na pag-usapan po natin mga sangkay. Ang Estados Unidos, ang bansang Amerika, ay nagpataw pa mga sangkay ng mas mataas sa taripa. Kung nakaraan, 125. Ngayon mga sangkay, umabot na po sa 145% ng mga pumapasok na mga produkto from China ang pinatawan ng US ng napakataas mga sangkay na taripa. Isipin nyo yan, 125 na percent ang ipinataw na taripa laban po sa China. At nakaraan lamang mga sangkay, gumanti din po ang China eh. Kung pinaabot ng Amerika sa 125%, ginawa din po ng China na 125%. Kaya't ngayon mga sangkay, umakyat na po ito sa 145% sa Amerika at may naririnig po tayo mga sangkay na paabutin pa raw sa 400 na taripa, 400% na taripa ang lahat po ng mga produkto from China. Lumalalim po ng lumalalim. So tingnan po natin ang balitang ito. Kinumpirma naman mismo ng White House na umabot na sa 145% rate ang taripa ng Estados Unidos sa ilang produkto ng China. Sa isang executive order na inilathala nitong Huwebes, nagkaroon ng codification ng pagtaas ng US tariffs na isang hakbang upang ayusin ang mga nakaraang executive order at itugma ito sa kasalukuyang 125% tariff. Ang 125% rate pang taripa ay ang pinakabagong itinakda ni US President Donald Trump. Subalit, hindi pa kasama rito ang mga naunang tariff rate na ipinataw ng Estados Unidos sa China noon. Noong unang termino ni Trump ay nagpataw siya ng 7.5% hanggang 25% tariff sa electronics, furniture, machinery at plastics na galing ng China. Kaya kung susumahin nila, lumalabas na umaabot na sa 145% tariff ang sinisingil ng Washington sa Beijing. Grabe no, 145%. Ayan na mga sangkay. Anyway, siguro baka sa Monday makapag-live na po tayo kasi medyo gumagaling na yung natin, yung na-infection na tawag dito? Na-infect na allergy. Dito po yan mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo konti. Bandang ito yon. Yan. Ito yung na-infect mga sangkay. So, magaling na siya. Nasa healing process na lang. So, back to live tayo by Monday. No? Siguro makakapag-live na po tayo kasi hindi na po irritable sa pakiramdam. No? Salamat kay Lord at medyo umayos na po yung ating kalagayan. Ngayon, ito pa mga sangkay. Ito ang nangyari. Siyempre, hindi magpapatalo ang China. Ngayon, ang ginawa ng US, pati po yung Hollywood films, sabi po dito, ang China magbabawas ng Hollywood films bilang tugon sa taripa ng Estados Unidos. Biruin nyo mga sangkay, pati po yung mga palabas galing po sa Amerika, babawasan daw po sa China. Babawasan ng China ang Hollywood films na kanilang ipalalabas bilang tugon sa taripa ng Estados Unidos. Nako po. Ayon sa National Film Administration ng China,
direktang konektado ang desisyong ito sa pang-aabuso umano ng US sa paggamit ng taripa. At maaaring lalo raw ito nga bawasan ang interes ng mga Chinese na mapanood ang mga pelikulang Amerikano. Sabi sa ehensya, bagaman ito ay makikita ng iba na maliliit lamang na galaw laban sa panunupil umano ng Estados Unidos, ay maituturing itong simbolo ng hindi pagtangkilik ng China sa Hollywood culture. Sa kasalukuyan, 10 Hollywood films lamang ang pinapayagang ipalabas sa China kada taon at madalas ay malaki ang naiaambag ng China sa tagumpay ng isang pelikula. Sa nakaraang mga taon, bumaba na rin ang popularidad ng mga Western films sa China na ngayon ay bumaba na sa 5% ng kabuuang kita ng isang Western film ang Chinese market. Hindi patiyak kung paano maaapektuhan ng desisyon ang mga malalaking pelikulang inaabangan ngayong taon, kagaya po ng Mission Impossible, The Final Reckoning, bagong Superman film at panibagong version ng Fantastic Four. So ayan, mga sangkay, gantihan na po ito, no? Babawasan po yung Hollywood films. Guys, malaki pa namang bansa ang China. Sobrang laki, mga sangkay, at malaki ang populasyon. Nang ibig sabihin, kapag magpalabas ang Hollywood ng kanilang mga movie doon po sa China, malaki po talagang kikitain nila. So ngayon, mga sangkay, paano na? 'Di ba? Ngayon, ito ang nangyari. Itong si Xi Jinping, inasar palalo, mga sangkay, itong bansang Amerika. Sa kabila po ng nangyayari, mga sangkay, sabi po dito, bibisita pa raw po sa Timog Silangang Asya. Habang lumalala ang girian nila o digmaan nila pagdating po sa taripa, laban po sa Amerika. Sa madaling sabi, mga sangkay, hindi po magpapatalo pagdating sa impluensya ang China. Kasi alam nyo, ang laban lang naman po talaga ngayon, mga sangkay, maliban po sa trade war, ang gustong mabalik ng Amerika yung grabing solid na impluensya ulit sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kung kaya't ngayon, mga sangkay, nag-aangas po si Trump. Personal na bibisita si Chinese President Xi Jinping sa mga bansa sa Southeast Asia sa layuning mapatibay ang relasyon nito sa isa't isa. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, bibisita si Xi sa Vietnam, Malaysia at Cambodia na kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na linggo. Kasalukuyang humaharap ang Beijing sa tumitinding tensyon nito sa US dahil sa pagpataw ng Washington ng reciprocal tariffs. Ito ang magiging unang pagbisita ni Xi sa ibang mga bansa upang maibsan ang hinaharap na suliranin sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kanilang diplomatic relations sa Southeast Asian countries. Ayon sa mga eksperto na So dito sila pupunta, mga sangkay, sa Southeast Asia. Alam naman po natin na ang impluensya ng Amerika dito sa Southeast Asia, matindi. So ngayon, ang tingin ko dito, mga sangkay, gusto ipakita po ni Xi Jinping na, teka lang, kahit nakikipaggera kayo sa amin, hindi kami aatras sa inyo. Ipapakita namin na mas ma-impluensya na kami. Kasi yung China ngayon, mga sangkay, nagpapakita po talaga ng impluensya. Hindi lamang po dito sa Southeast Asia or hindi lamang po sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Kasi pagdating po sa ekonomiya, biruin nyo, magugulat ka, ang China. Ano ba ang China dati? 'Di ba? Wala po ang China dati, mga sangkay, pero ngayon, biruin nyo. Ang China po ay second largest economy in the world. Grabe, no? Ano ang sekreto ng China? Ang sekreto ng China, kahit iba yung sistema ng gobyerno nila, di ba? Mga sangkay, authoritarian sila eh. Pero, ang tindi ng ginawa nila, binuksan po nila yung kanilang bansa sa foreign direct investment or mga foreign investors. Ngayon, yumaman po ang China. Actually, mga sangkay, nung nandun kami, yun talagang pinagmamalaki ng mga nagkikwento, mga Chinese na nag-tour sa amin. Kaya sila lumago dahil sa foreign investors. Ganon ang nangyari. Alam nyo, yan din po ang gusto mangyari ni BBM sa Pilipinas. Remember, nagdeklara po si BBM dati, di ba? Mayroon pong tinatawag na economic charter change. Yun po talaga yun. Kaya nga lang, mga sangkay, bakit hindi natuloy? Kasi nga po, nagsalita po si PRRD, di ba? Siniraan po niya, mga sangkay. Pero yun na sana yun.
yung economic charter change, yun ang magbubukas po mga sangkay kasi mas pabibilisin nun ang pagpasok ng mga dayuhang negosyante sa ating bansa. Alam niyo kung nangyari yun mga sangkay, sobrang daming mga kumpanya galing sa ibang bansa magpapasukan sa Pilipinas, magtatayo ng kani-kanila mga negosyo at mag-i-invest sa Pilipinas. Ngayon mga sangkay, ang resulta nun, dadaming trabaho, tataas ang pasweldo, bababa bahagya ang presyo ng bilihan sa market. So sayang mga sangkay, alam nyo, yun ang chance na ang mga OFW sana uuwi na at dito na magtatrabaho sa Pilipinas kasi ang problema sa ating bansa is opportunities. Kulang na kulang sa oportunidad sa Pilipinas. Kung kaya't napipilitan po silang mangibang bansa kahit masakit mga sangkay, iwanan ang pamilya pero no choice. 'Di ba? So, yun na sana yun, mga sangkay. Pero sayang, hindi po natuloy. Nandun lang po yan sa Senado kasi hinarang po yan ng Senado eh. Tapos, siniraan pa po ni PRRD. Sayang, mga sangkay. Yun ang chance na lumago ang ating bansa. Kasi ngayon, developing na bansa tayo eh. Developing country po tayo, ibig sabihin, mabilis po tayong lumalago. Mabilis po yung pag-angat natin. Pero mas mapapabilis sana kung bubuksan ang ekonomiya. Talagang may momentum po yun. Alright? Kasi ngayon, pinapalago po talaga ni BBM yung ekonomiya. Dahil kahit po hindi na-aprobahan yun, ginawan pa rin po ni BBM ng pamamaraan para po yung mga dayuhang negosyante mag-invest sa Pilipinas. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa banggaan na tumitindi ngayon ng Amerika at China? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ayan mga sangkay, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.